the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked thy patronage and sought thine aid was left without being comforted. Inspired by this confidence, I come to thee and fervently commend myself to thee. Despise not my petition, dear foster father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Our Lady, foster father of our Lord, and patron of the Catholic Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our daily conferences on the life and the glories of Saint Joseph. Ang conference po natin ay laging uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay po? Okay. So, ngayon ay pag-usapan naman natin ang pagkakasundo na magpakasal ni Maria at Jose. Ang tawag dito ay betrothal. Napaganda kasi I am shooting this video inside the chapel of Our Lady of the Sacred Heart dito sa aming parokya sa Most Holy Redeemer, Araneta Avenue, Quezon City. It's a beautiful chapel. At alam nyo, napaka marami na ang nagpapabetrothal dito sa kapilyang ito. No? Ang betrothal ay 1 taon bago magpakasal. Ang magsing-irog ay pumupunta sa simbahan at sila ay sumusumpa na paghahandaan nila ang kanilang sarili para sa kasal na kanilang gagawin. At sila ay nagsusumpaang maging tapat sa isa't isa at tumatanggap sila ng pagbabasbas ng simbahan. Ang tawag ng iba sa betrothal ay engagement. Pero ang ginagawa ng mga tao pag ang engagement ay romantic, merong violin, may string quartet, tapos kumakain ng dinner, as ilalabas ng lalaking singsing. Well, that is the secular way. In the church, we do it in prayer. So, ang singsing ay pababasbasan ng lalaki sa pare bago niya ito ibigay sa kanyang kasintahan bilang ang tawag dito bilang paniniyak, pakakasalan kita balang araw. Okay? At yan ang ganda ng setting na ito ng chapel ng Our Lady of the Sacred Heart. Alam po ninyo kung kayo po ay may mga anak o may mga apo na nagbabalak ng magpakasal, I really suggest dalhin nyo sila dito. No? Sabihin nyo, humingi ng blessing, ng betrothal dito sa chapel of Our Lady of the Sacred Heart. Remember, Our Lady of the Sacred Heart is hope of the hopeless at hindi niya pababayaan ang lahat ng mga tumatawag sa kanya. Okay? So, ang sabi ni San Epifanio, ang sabi niya na si San Jose daw ay napakagwapo. Bakit napakagwapo? Kasi ang kanyang panlabas na anyo ay sumasalamin sa kagandahan ng kanyang kalooban, kagandahan ng kanyang kabanalan. So, kung ano yung kabanalan, kung ano yung kabutihan, kung ano ang kagandahang natatagpuan sa loob ni San Jose, ito daw ay nakikita sa kanyang mukha at sa kanyang panlabas na anyo. Okay? Tulad ng sinabi natin nung nakaraang araw kahapon, sinabi natin na talagang pinag-isipan ng mga leader ng sinagoga at ng mga pari, pinag-isipan nila talaga, they really deliberated on it, kung
kanino mapapasakamay sa kasal ang mahal na Birheng Maria. Bakit lang pinag-isipan yon? Kasi nakita nila ang mahal na Birhen mula siya 3 years old hanggang sa siya ay naging 14 years old. Nakita nila hindi lamang pambihirang ganda ng mahal na Birhen, kundi nakita mismo nila ang kakaibang kalinisan, ng kakaibang kabanalan, kabutihan ng pagkatao ng mahal na Birhen. Kaya nga, hindi dapat ibigay basta-basta kung kani-kaninong lalaki ang mahal na Birhen upang mapangasawa nila. Hindi. Kailangan talaga na ang lalaking ito ay kilala sa kanyang kabutihan, kilala sa kanyang kalinisan, kilala sa kanyang kabanalan. Okay? Kilala sa kanyang kabanalan. So, nagkasundo, no? Nagkasundo ang mga pari, nagkasundo ang mga leader, pinuno ng sinagoga. Okay, pinag-isipan nila kung sino ba ang lalaking karapat-dapat pakasalan ng mahal na Birheng Maria. Subalit, hindi lamang yung mga leader ng sinagoga at ang mga pari ang pumili kay San Jose. Si San Jose ay mismong pinili ng Diyos. Mismong pinili ng Diyos na maging karapat-dapat na asawa ng mahal na Birhen. At paano, maraming mga church fathers tulad ni San Epifanio halimbawa, sinabi niya na si San Jose ay napili ng mga pari sa pamagitan ng pagsasapalaran. Ganito yan. Di ba, si Judas Iscariote ay nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. At sinabi ni San Pedro, kailangang kumuha na tayo ng kapalit ni Judas na nagkanulo kay Jesus, upang sa gayon ay umupo siya kasama natin ang 12 niyang alagad. Kaya nakahanap sila ng 2 lalaki. Ang isa ay si Matias, pag hindi ko kakamali, ang pangalan ng isa ay Barsabas yata. Okay, o Justo. At sila ay nagsapalaran. Kasi noong panahon na yon, ang pagsasapalaran kasama ng mataimtim na panalangin. Paniniwala nila noon na ang pagsasapalaran ay ang pamamaraan para makita o makuha ang pagpapasya o ang sagot ng Diyos. Okay? So, sinabi ni San Hermano halimbawa na nagsapalaran ang mga pari at ang mga pinuno ng sinagoga tungkol sa mahal na Birhen, at sinabi din ito ng iba pang mga banal na manunulat. Okay? So pare-pareho siyang sinasabi na nagkaroon ng pagsasapalaran. Okay? At paano nangyari? No? Paano mangyari yung pagsasapalaran na yon? Well, meron isang napakatandang tradisyon. At ano ang tradisyon na iyan? Sasabi na pinatawag ng punong pari ang lahat ng mga binata na nanggagaling sa lipi ni Haring David. Hiningi ang kanilang mga baston at ang mga ito ay inilagay sa harap ng dakong kabanal-banalan. Ang pamamaraan na ito ay parehong-pareho sa pagpili ni Moises kay Aaron bilang unang punong pari. Okay? Unang punong pari. Kasi ang sabi ng Numbers 17 verse 5, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang aking pipiliin ay mamumulaklak ang kanyang tungkod
mamumulaklak ang kanyang baston. So, ito'y nangyari kay Aaron na unang hinirang bilang punong pari ng Diyos. Okay? At ito din ay nangyari kay San Jose. So, pinatawag ng punong pari ang lahat ng mga binata na nanggagaling sa lipi ni Haring David. At kasama at kanyang hiningi ang mga tungkod, nila isinulatan ng pangalan ng may-ari ng tungkod ang mga ito. Okay? Tapos, ang mga ito ay iniwan niya sa harapan ng dakong kabanal-banalan. At kinabukasan, isang tungkod ang namulaklak. Okay? Ang iba ay nanatiling tuyo, walang bulaklak, subalit ang tungkod ni San Jose ay namulaklak. Nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng magagandang mga bulaklak. At isang kalapati ang pumanaog at dumapo doon sa tungkod na iyon. At iyon ay ang tungkod ni San Jose. Lubhang nasiraan ng loob ang iba pang mga potensyal na manliligaw. Sayang. Sa katunayan nga, ayon sa kwento, may isang mayamang binata na naghangad talaga na pakakasalan niya si Maria, at kung hindi si Maria ay wag na lang. Pero nung nakita niya hindi siya pinili ng Diyos, kanyang binali ang kanyang tungkod at namuhay di umano siya sa bundok ng Carmel, sumunod sa mga ermitanyo sa yapak ni Elias na propeta, at nakilala sa kanyang kabanalan, at nagpatayo siya ng isang maliit na kapilya sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Okay? So, pinili ng Diyos si San Jose, at nakita niya na ito ay at pinakita niya ito sa pamagitan ng pamumulaklak ng tungkod ni San Jose. Kaya nga, marami sa mga larawan ni San Jose ay mayroong tungkod na hawak ang puon, ang santo. At ang tungkod na ito ay namulaklak. Okay? Iyon ay ang palatandaan, ng paghirang ng Diyos, pagpili ng Diyos kay San Jose bilang asawa ng mahal na Birheng Maria. Para bagang katuparan ng hula ng propeta, Isaías nagsasabi na mula sa ang tawag dito, tuod ni Jesse ay lalabas ang ay uusbong ang isang bulaklak. Okay. Ngayon, tingnan to maari na pinili ng mga pare at ng mga pinuno ng sinagoga si San Jose pa kay Maria. Maari na na pinili ng Diyos si San Jose para kay Maria, at ang palatandaan ay pamumulaklak sa kanyang tungkod. Pero tatandaan nyo, kahit ang Diyos pa ang pumili kay San Jose, kahit ang buong sinagoga ang pumili kay San Jose, sa bandang huli, ang pagpapasya ay na kay Maria. Bakit? Kasi siya ang magpapakasal. Siya ang ikakasal. So, hindi pwedeng ipilit kay Maria ang kagustuhan ng mga pare. Hindi pwedeng ipilit kay Maria ang kagustuhan ng mga leader ng sinagoga. At lalong hindi ipipilit ng Diyos kay Maria ang kanyang kalooban kung ayaw naman ni Maria sa lalaking iniaalok sa kanya.
So kailangan magkaroon ng malayang pagsang-ayon ang mahal na Birheng Maria. Okay? Kailangan magkaroon ng malayang pagsang-ayon. Kaya yun ang problema ngayon. Kasi si Maria ay gumawa ng isang vow of virginity. So paano yun? Paano niya tatanggapin ang isang lalaking iniaalok sa kanya na pakasalan siya? Kahit na mga pari pa ang nagsabi, nagrekomenda, kahit na ang Diyos pa ang nagpakita ng kanyang pagkalugod, si Maria ang may katawan. Siya ang pipili. Ngayon, paano napili ni Maria si San Jose gayong siya ay gumawa ng isang vow of virginity? Ang sinasabi ng mga santo ay ito: ipinaalam ng Diyos kay Mama Mary, na ligtas ang kanyang pagkabirhen. Okay, ligtas ito sa kamay ni San Jose. Bakit? Kasi si San Jose mismo ay gumawa ng isang vow, at yun ay ang vow of virginity. So, sasabi ng Panginoon, hindi ka kailangang mag-alala, Maria. Ligtas, nasa tamang kamay ang iyong pagkabirhen. Dahil ang lalaking iniaalok ko sa iyo ay isang lalaking malinis. Busilak ang kalooban. At siya man ay gumawa ng isang vow of virginity. Okay? So, tandaan natin na ang mahal na birhen, dahil siya pinaglihing walang kasalanang mana, yung karunungan niya, yung kaalaman niya, ay hindi mapapantayan ng sino mang tao at ng sino mang anghel. Kaya nga, noong malaya niyang ipinagkaloob ang kanyang puso kay San Jose, ito na yung pinaka magandang patotoo tungkol sa kabanalan at tungkol sa kabutihan ni San Jose. Ito na. Okay? So there could be no greater tribute to Saint Joseph than the fact that the Virgin Mary herself chose him to be her husband. Okay? The Virgin Mary chose him to be her husband. Kaya nga, ito yung nagdagdag sa kaluwalhatian ni San Jose. Ang sabi nga, ang sabi nga, the glorious virgin did not, sabi na San Bernardino, sabi niya, the glorious virgin did not offer her heart to Joseph simply so that it might know its movements and thoughts better than anyone else. Okay? Although ito nga mismo sinabi ng mahal na birhen kay Santa Brigida. No? Mary said to Saint Bridget, I am known only to God and to Joseph. At napakalaking karangalan ang tinanggap ni Saint Joseph noong malayang ibinigay ni Maria ang kanyang puso sa kanya. And that was the dowry. Kasi nung panahon yon, ang isang babae ay kailangang magbayad ng tinatawag na dowry sa lalaki bago ito pakasalan ng lalaki. And what was the dowry of Mary? It was her heart. Her heart that was filled to overflowing with the riches of divine grace. Okay? So, Saint Joseph received in dowry a heart more perfect, more pure than that of angels, a heart full of virtues and supernatural gifts, a heart full of God. And Mary gave her heart completely to Saint Joseph. No?
Mary gave her heart in absolute entireness to Saint Joseph. Okay? So, of all marriages, the marriage of Joseph and Mary was the most holy and the most perfect because of the union of hearts that was more intimate than it shall ever be in any other marriage. So, one heart, one flesh, di ba? But remember na Saint Joseph and Our Lady made respective vows of virginity. That is why it is not for them one heart and one flesh, but it is for them one heart and one soul. Okay? It is one heart and one soul. There was a union of souls. Okay? To the point na this moment of alliance, the souls of Joseph and Mary possessed one and the same heavenly and divine life. At yun ang pinapatotoo mismo ng gospel. Halimbawa, isang anghel ang nagpahayag kay San Jose at sa mahal na birhen ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Silang dalawa rin ang kapwa nagkaroon ng karangalang sambahin ang Panginoon sa kanyang pagsilang. Okay? Pareho nilang iniharap sa Diyos Ama ang batang Jesus nung ito'y 40 araw pa lang ang tanda. At pareho nilang tinanggap ang pagpapala ni Simeon. Pareho silang pinaglingkuran at sinunod ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. At tingnan, ang isa sa pinakamataas na anghel sa langit, ang siyang nagbalita kay Maria na siya maging ina ng Diyos. At ang anghel din iyan, ang siyang nagpakita kay San Jose sa isang panaginip. Okay. So, in accepting Joseph as her spouse, Mary gave the most splendid confirmation to the high esteem in which the incomparable virtues of Saint Joseph were held. She also set the seal of her free consent to a marriage which has been decreed in the councils of the Blessed Trinity and has formed the solemn deliberation on the part of the heads of the Jewish Church. Thus after chosen by the synagogue and by God Himself, Mary eventually chose Saint Joseph. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with thy foster Son by the pleading of thy prayer. Do thou in like manner render the Blessed Virgin Mary, thy spouse, gracious unto us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you. Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Tandaan natin, si San Jose ay pinili ng mga pinuno ng sinagoga, pinili ng Diyos, at mismong tinanggap ng mahal na birhen bilang kanyang asawa.
At itong pinakamalaking parangal na natanggap ni San Jose. God bless you, and don't forget to like and to share.